Maganda at mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. So, welcome po muli tayo sa gawain ng Panginoon sa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. So, bago po natin umpisahan yung series na pinag-aaralan po natin, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Okay po tayo. Aming dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Lord, na kami nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan. Ina-appreciate namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Minsan pa, Lord, nililift up namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Lord, patuloy na ikaw, Holy Spirit, malaya na mangusap at magturo sa amin sa hapong ito. Lord, lagay mo kami sa spirito ng kababaang loob, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan. Salamat sa katagumpayan. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good afternoon po muli sa bawat isa po sa atin. So, itutuloy po natin yung series na pinag-aaralan po natin na naumpisahan po kahapon. Tinuro po sa atin ni Pastora Jevany. Sabi po dito sa pinag-aaralan po natin, 12 benefits of the fear of God. Kahapon po, itinuro sa atin yung una at ang pangalawa na benepisyo o benefits ng pagkakaroon ng banal na pagkatakot po sa Diyos. So ngayon po tatalakayin at pag-aaralan po natin ang pang number 3, yung pangatlo at ang pang-apat na benefits of the fear of God. So fear of God or fear of the Lord. Hindi po ito yung parang naramdaman ni Pedro nung nakita niya si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi po niya, multo. No? Sino pong matatakotin sa multo? So, si Jesus po ay hindi multo. So, hindi po ganun ang pagkatakot sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin, siya po ay espiritu. Kaya nga po dapat na siya ay sambahin po natin sa espiritu at sa katotohanan. Yung tinutukoy po na fear of God, tinutukoy po na fear of God dito ay yung fear na kung saan alam mong mapagmahal ang Diyos, alam mong mapagpatawad siya, and yet, alam mo din na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga suwail. Ulitin ko po, yung tinutukoy po dito na fear of God ay yung alam mo na ang Diyos ay mapagmahal, alam mong siya ay mapagpatawad, and yet, alam mo din na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga suwail. Yung tipong takot kang sumuway sa Diyos dahil takot ka na maparusahan ng Diyos. Ang pagkakaroon po ng takot sa Diyos ay pagpapakita ng paggalang at respeto sa kabanalan ng Panginoon. Ang pagkakaroon po ng takot sa Diyos ay pagpapakita ng paggalang at respeto sa kabanalan ng Panginoon. Pagmamahal at pagsunod sa mga utos niya at pamumuhay ng nakalulugod sa Kanya. Sabihin, takot ka na masaktan siya. Di ba ganun po? Kapag mahal mo, takot ka na masaktan siya. So, ang fear of the Lord, yung pagpapakita ng paggalang. So, tayo po ay dadako sa pang number 3. Benefits of the fear of God. Sabi po dito sa number 3, hatred of evil. Number 3, hatred of evil. So, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Kawikaan, chapter 8, verse 13. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan, ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Ang pagkatakot po sa Diyos ay nagdudulot ng pagkamuhi sa kasamaan. Ang pagkakaroon po ng takot sa Diyos, ito po ay nagdudulot sa atin ng pagkamuhi, pag-ayaw sa kasamaan. Iniiwas po tayo ng pagkatakot natin sa Diyos na
makapamuhay sa kasamaan dahil magiging aware tayo na may hinding magandang maidudulot sa atin ang kasamaan. Ibig sabihin, ang fear of God po ay iniiwas tayo nito sa kasalanan. Kaya nga po napakahalaga na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon dahil ang umiikot o ang laganap sa mundo po natin ngayon ay kasamaan. Ano po, sabi nga dito sa verse, kapalaluan, kahambugan. Minsan, yung kahambugan, yung hambog, no, nagkakos yan ng kaguluhan, landas ng kasamaan, masasamang pananalita. No, so, lalo na yung masasamang pananalita, yung mga salita na hindi kontrolado ng mga tao na lumalabas sa bibig. No, kung yung mga salita, kung ano-anong mga salita na nakakapanakit. Minsan, yung mga salita na lumalabas sa bibig ng isang tao na walang takot sa Diyos ay nagkikreate ng kaguluhan, nagkukos ng kaguluhan, ng pag-aaway-away. Minsan, yung salita, yung kasinungalingan, salita po yan na lumalabas sa bibig ng tao. Ito po ay nagdudulot ng hindi maganda sa tao. Ito po ay nagdudulot ng kaguluhan. No, so, ibig sabihin, yung fear of God, kaya nga mahalaga na magkaroon po tayo ng fear of God dahil tayo po ay matutulungan iniiwas po tayo nito sa kasalanan. Sabi nga po sa verse, di ba, kapalaluan, kayabangan, landas ng kasamaan, masasamang pananalita, yung pagmumura, yung mga kasinungalingan, yung pagsasalita o pagsasabi-sabi ng mga bagay na walang katotohanan. Kinasusuklaman po ito ni Haring Solomon dahil alam niya na kapag ginawa niya mga bagay na yan, parurusahan siya ng Diyos. Yung takot tayo in the sense na ang Diyos ay makatarungang Diyos. Hindi niya palalampasin ang masasamang gawa ng mga tao. Ano po? Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nagbibigay po sa atin ng proteksyon sa kasamaan. Ito ay magtutulak sa atin na iwasan ang kasamaan at ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Kapag tayo ay nagkaroon o tayo ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, nagiging aware tayo o nagiging sensitibo po tayo sa actions, maging sa mga salita na lumalabas sa ating mga labi. Naiiwas tayo neto sa kasamaan. Naiiwas tayo neto na makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen po. Kaya po mahalaga na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot kasi ito po ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Ito ay magtutulak sa atin na iwasan ang kasamaan at ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kapag meron po tayong banal na pagkatakot sa Diyos, matutulungan po tayo neto na maging maingat sa lahat ng decision makings at kilos, maging sa mga pananalita na pwedeng lumabas sa ating mga labi. Sabi nga po sa verse, kapalaluan. So, maiiwas po tayo neto na gumawa ng yung mga bagay na nakalagay po dito sa verse na binasa po natin. Matutulungan po tayo dahilan sa banal na pagkatakot sa Lord, magiging sensitibo tayo. Matutulungan po tayo na maiwasan ang mga bagay na ito. Matutulungan po tayo neto na makapamuhay na nakalulugod sa mata ng Panginoon. Matutulungan tayo neto na malakaran ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Pero kung isang tao na walang banal na pagkatakot sa Panginoon, magiging madali lang para sa kanya
na gawin yung mga bagay na ito. Yung kalaluan, kahambugan, yung mga salita na hindi magaganda na lumalabas sa bibig. Pero kung meron tayong banal na pagkatakot, mapoproteksyonan tayo neto, maiingatan tayo neto, matutulungan tayo neto na makapamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Magkakaroon tayo na, kasi tutulak tayo neto, kaya nga hatred of evil, tutulak tayo neto na ilayo sa kasamaan. 12 benefits of the fear of God. Yung pang number 3, hatred of evil. Takot sa Panginoon ay kapag kamuhi sa kasamaan. Nung mamumuhi ka, hindi magiging masarap sa panlasa mo yung mga bagay na ito. Pang number 4 po, 12 benefits of the fear of God. Sabi po dito, prolonging of life. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Kawikaan, chapter 10, verse 27. Prolonging of life. Sabi po dito, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit, ang mga taon ng masama ay maiikli lamang. Fear of God ay nagpapahaba ng buhay. Dahil sa takot mo sa Diyos, ayaw mong maging masama o manatili sa kasamaan. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang mga taong masasama ay may maikling buhay lang. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, ang Diyos po ay mapagmahal. Pero ang Diyos, at the same time, siya po ay Diyos na makatarungan. May batas ang Diyos. Kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kasaganaan. Kung nagtanim ka naman ng kasamaan, aani ka ng kaguluhan or kamatayan. Always po natin i-consider ang pagkatakot natin sa Diyos. Always natin i-check ang bawat ginagawa po natin. Kung labag yan sa utos ng Diyos, huwag na natin gawin. Kasi kapag ginawa mo ang labag sa utos ng Diyos, mapapahama ka lang. Maaga kang mawawala sa mundo. Ang nakakalungkot pa, nawala ka sa mundo, na kasalukuyan, nandun ka sa lugar ng kasamaan, hindi ka sa langit mapupunta, kundi sa impyerno ang kababagsakan mo. Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Maging mapagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Andoon po dapat ang pagsunod natin sa mga utos niya. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Wala pong ibang nais ang Diyos sa mga anak niya, kundi dulutan tayo ng ikabubuti po natin. Walang ibang gusto ang Diyos kundi yung the best para po sa atin. Gusto niya long life, maayos na buhay para sa atin. Gusto niya mapabuti tayo. Yung sa ikabubuti po natin. Ayaw niya na mapasama tayo. Wala pong gusto ang Diyos kundi yung maging maayos yung mga anak po niya. Kaya po napakahalaga na maging mapagpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Andun po dapat yung marunong dapat tayong sumunod. Marunong po dapat tayong tumalima sa mga utos po niya. Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng fear of the Lord. Dahil ito po ay malaking bagay. Kapag may fear of the Lord tayo, madali tayong ma-guide ng Diyos. Madali tayong ma-direct ng Lord. Madali niya tayong
maabot, madali niya tayong makausap. Madali para sa atin ang pakinggan. Pakinggan ang Diyos. Magiging madali para sa atin na sundin ang Diyos. Parang sa anak, sa magulang, kapag ang anak ay walang takot sa magulang, kahit gaano pa ka-concern, kahit gaano pa kadaming advice ang sabihin ng magulang sa anak, kung yung anak ay walang takot sa magulang, hindi niya susundin yun. Pero kung ang anak ay may pagmamahal at takot na masaktan yung magulang niya sa aksyon na pwede niyang gawin, alam niyo po, hindi magiging mahirap para sa anak na sundin ang magulang. Hindi magiging mahirap para sa anak na sumunod. At ang isang anak na nagmamahal sa magulang, andun ang respeto at paggalang, pag-iingat, na masaktan niya yung magulang niya. Dapat ganun tayo sa Diyos. Siya yung magulang natin. Siya ang nakakaalam at nakakakita ng buhay po natin. Ganun dapat tayo magpahalaga, magmahal. Takot, hindi takot ka dahil multo, takot lang tayo dahil maparusahan sa hindi pagsunod, kundi dapat takot tayong masaktan siya dahil mahal natin siya. Amen po. So, ito po yung mga bagay, ilan sa mga bagay na benefits na makuha po natin ng pagkakaroon ng fear of God, hatred of evil. Tutulak tayo nito na mamuhi o magkaroon ng pagkamuhi sa kasamaan. Ibig sabihin, hindi magiging masarap para sa atin o sa panlasa natin yung kasamaan. At the same time, sabi po yung sa number 4, prolonging life. So, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay. Kasi bakit? May ingatan po tayo neto na gawin, magawa yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Amen po. Sige po, patuloy po tayong makinig sa ating daily Bible study at patuloy po tayong matuto. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo at pagtutuwid sa amin. Na-appreciate ka namin, Panginoon. Tuloy nga po, Diyos, Lord, naturuan mo kami sa araw-araw. I-guide mo kami, Panginoon, sa banal mong kalooban sa buhay namin, O Diyos. Lagay mo kami sa lahat ng pagkakataon sa espiritu ng kababaang loob, Panginoon. Pagkakaroon ng teachable heart, maging madali para sa amin ang sumunod sa itinuturo mo sa amin. Salamat po, Diyos. Ay, tunay nga na ikaw ay mabuti sa buhay namin, O God. Tuloy mong pagpalain ang bawat isa, ingatan, protection mo. Tuloy mo kaming balutan, O Diyos, ng banal na dugo ng Panginoong Yesus mula ulo ng talampakan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa. God bless you.